Okay, magandang araw muli mga kababayan. Ayan, nagsalita na si Atty. Topacio, no? Binalaan niya itong mga kritiko ng Korte Suprema. Ayan, alam naman natin nang maglabas ng resulta itong Korte Suprema tungkol sa impeachment kay BP Sara, kung saan binasura ito ng Korte Suprema. Diyan nagkanya-kanyang labasan na, no? Mga nagsasalita, kinalaban ang Korte Suprema. Mali ang desisyon ng Korte Suprema, sabi nila. Sino-sino ba itong mga taong ito, mga kababayan, na kung saan talagang binalaan ni Atty. Topacio. Isa to si De Lima, mga kababayan. Pero si De Lima ay humingi na to ng sorry. Alam niya nagkamali siya, no? Humingi siya ng sorry sa Korte Suprema sa kanyang mga pagkakamali, sa mga bintawan niyang mga salita. Sino pa sa Senado? Meron din sa Senado, no? Sino ba sa Senado ang nagsalita ng mga hindi maganda tungkol sa Korte Suprema? Dito si Kiko Pangilinan, mga babayan. Si Bam Aquino, no? Si Risa Ontiveros, mga babayan. Tsaka si Senador Joel Villanueva, mga babayan. Kaya ito, at nagsalita na kasi ito, Topacio, na talagang kakasuhan niya ang mga kritiko ng Korte Suprema, at ang kasong bisampa niya ay ito nga yung sabi niya meron siyang petition for contempt, pang mga babayan itong mga kritiko na to. Ito nga mga babayan, pakinggan natin ang video ni Channel Viewpoint. Ginamin mo natin ang kanyang video para sa magandang detalye may paliwanag ng patungkol nga dito, mga babayan. Ito, pakinggan po natin. Baka akala nila nagbibiro kami. Ito, pahayag ito ni Atty. Ferdinand Topacio, babala sa mga kritiko na mayabang daw na bumabatikos sa Korte Suprema yung desisyon pagbasura sa impeachment case ni BP Sara. Ito, baka akala nila nagbibiro kami. This coming Wednesday, may sasampulan na kaming isang napakayabang magsalita laban sa Supreme Court ng isang petition for contempt. Isa-isahin namin kayo, Atty. Ferdinand Topacio, PDP Laban Impeachment Spokesperson. Talagang totohanan. Salamat, Atty. Topacio. Palaban talaga. Petition for contempt. Ito na. Mirisi. Sabi ni BP Sara, ang gaba dili magsaba. Itong mga kongresista, sila ang palaging nagko-contempt. Kaya nung 19th Congress, ang dami nilang pinakontempt, pinakulong. Pinaka matagal na nakulong si Colonel Grijaldo, 6 months. So ito na ngayon, pagbubukas ng 20th Congress, yun na naman, sila pala ang unang mabigyan ng petition for contempt. So hindi pinangalanan ni Atty. Topacio sino yung uunahin nilang kritiko. Mayabang daw magsalita laban sa Korte Suprema. So kayo, sino sa tingin nyo ang uunahin? Isa-isahin namin kayo So, ang mga nagbigay ng pahayag laban sa desisyon ng Korte Suprema, madami-dami rin sila. May mga senador, may mga kongresista, kailang iba-iba yung level ng ang mga mild lang ba, freedom of expression, pwede lang ito. Para sa akin ito para sa akin lang, Senator Soto, sabi lang niya na pag-aralan ko ito, legal luminary, nag-advise sa akin na pwedeng i-disregard ang pwedeng i-disregard ang desisyon ng Supreme Court. So okay lang 'yon. Si Senator Bam Aquino, para sa akin, sabi niya na hindi, itutuloy pa rin namin ang
ang impeachment trial dahil kami talaga, senator, judges, kami, ituloy namin, trabaho namin yan. To me, okay lang yun. Kasi opinion lang yan yun. Sino pa? Si Senator Erwin Tulfo, ganyan din. Dapat matuloy. Senator Hontiveros, para sa akin, okay lang yun. Dahil nung una, naguguluhan ako. Pangalawa, sabi niya, nadidisturb ang aking kaluluwa. To me, okay lang yun. Walang problema. Freedom of expression yan. Sino pa ba yung mga nagpapahayag ng pagka-disgusto? To me, si Congressman Shell Jokno, okay lang din yun. Yung sabi niya na, anong sabi niya? Talo ang taong bayan sa desisyong ito. Talo ang pananagutan. Wala akong nakikitang cause for contempt sa mga ganon. Sa akin lang opinion, may tatlong nagsalita laban sa desisyon ng na medyo baka. Hindi ako abogado baka lang. Sila ang kandidato na sasampahan ng kaso nina Attorney Topacio, ang PDP. Number one, pinakamabigat yan, si Congressman Sendanya, yung sabi niya na inaakusahan niya ang Supreme Court na prinoprotektahan si VP Sara Duterte. The justices are serving the interest of the Duterte. Medyo na yon, mabigat na yon. Tapos tinawag pa ni Congressman Sendanya ang Supreme Court na Supreme Cuddler. C-O-D-D-L-E-R, cuddler yung tinatago, kinokonsinte, prinoprotektahan ang mga Duterte. Kaya Supreme Cuddler of the Philippines, mabigat yun. Yung sinabi niya na posibleng sasampan nila ng impeachment, okay lang yun. Kasi karapatan naman ng kahit sinong Pilipino, isang kongresista na magsampa ng impeachment dahil impeachable man ang mga Supreme Court justices. So yan, yung mabigat na salita laban sa Supreme Court, Congressman Sendanya, sa paningin ko lang, opinion ko lang ito, I might be wrong. Pangalawa, si Congresswoman Leila de Lima, sabi niya na one-sided. Medyo mabibigat yung ex-parte decision yan. Wala, hindi niya pinakinggan. But later on, nag-apologize siya. So, ibig sabihin, aminado si Congresswoman de Lima na kapag bitaw siya ng hindi magandang salita, kaya humingi siya ng apology. The fact na nag-apologize siya, tingin ko, baka hindi yon sapat para makaiwas siya sa responsibility. Kaya sabi niya, I take full responsibility for these words of mine. Kaya believe ako kay Congresswoman de Lima. So, sa tingin ko, opinion ko lang, baka kandidato rin siya na sasampahan ng kaso, petition for contempt. Pangatlo, si Senator Kiko Pangilinan, may nabanggit siya na pardon my language, sabi niya. Humingi siya kaagad ng paumanhin pardon my language, dahil kinakapon o pinupusasan na kami ng Korte Suprema. Di ba? Mabigat yun. Kinapon, pinusasan. Dahil yung impeachment daw yan ay trabaho ng mga senador, kongresista, bakit pinapakialaman ng Korte Suprema? So, yun lang. Tignan natin. Sa Miyerkules, petition for contempt sa mga mayayabang na kritiko sa desisyon ng Korte Suprema. Yun, itong post ni Virgilio Reyes Garcia, isang retired AFP general na abogado sa Judge Advocate General Service, yung kanyang occupational specialty. Magaling na abogado ito. Kilala ko, nakatrabaho ko siya nung nasa active service pa ako. Okay, so ito ang post ni General Virgilio Garcia. The Supreme Court was unanimous in ruling that the impeachment is unconstitutional.
It's simple. The House failed. How much clearer do you want it? How much louder can it be than 13-0 votes? Your Honors. Yan. Nanawagan na siya sa mga kagalang-galang. Senador man yan o kongresista. Dahil sila yung mga Your Honors. Your Honors, you are fomenting anarchy. Anarchy, kaguluhan. Nagsasabog kayo ng kaguluhan. Stop your foolishness right now. Pagtrabahuin na natin ang Kongreso para sa taong bayan naman. Tapos, ito na, meron siyang binanggit na mga mambabatas. Tito Sen, Senator Tito, Bam Aquino, Risa Hontiveros et al. Marami sila, yung mga kumukontra ba, et al. Kaya lang, Bida, Soto, Bam Aquino, Hontiveros. Do you know what stupid is? It is knowing the truth, seeing the truth, and still believing your lies. God, mabigat, ano? Alam mo ng totoo, tapos yung pinapaniwalaan mo pa ang lies, kasinungalingan. Stop misleading the people with your temerity. Temerity, yung boldness, audacity. Kailang ang temerity, it can be positive, it can be negative. Positive kung alam mong tama ka, kahit marami kang kalaban, dahil sa tama ka, piglalaban mong katotohanan, yun, temerity, hindi positive. Ito namang negative, alam mong mali na nga, pag malalaban mo pa yung mali, yun na. Stop misleading the people with your temerity. Grabe, matapang talagang general ito. Abogado Isagani Gardoque, sabi niya, bullseye general. What happens now? Will the chief executive of the land implement the court ruling and tell the honorable senators to get busy with the primary rule as legislators, or shall the Senate President take a firmer grip on the action of his colleagues and tell them to respect the decision of the highest court of the land? Okay, in fairness, ang palasyo, nagsalita na si Auntie Claire. For the first time, yung kagalang-galang, hindi kagalang-galang, sa commendable na pahayag ni Auntie Claire, sabi niya, irespeto natin ang desisyon ng Korte Suprema. So, palakpakan natin si Auntie Claire, pasalamatan natin yung kanyang pahayag na igalang ang desisyon ng Korte Suprema. Nagsalita na siya, may nabasa akong post. So, executive, no problem. Ito, House of Representatives, magpapail daw sila ng motion for reconsideration. Okay lang yun. Dahil part of due process. Kaya lang, parang suntok sa buwan. I don't know kung babaguhin pa ba ng 13 justices yung kanilang decision. Senate President, wala akong nakikitang problema. Kasi nagsasalita na si Senator Jingo Estrada, Senate Pro Tempore, na I'm so happy, sabi niya. Salamat, for a long time in my interview, sinasabi ko na very divisive ang impeachment na ito, na hindi dapat matuloy. Ibig sabihin, pag-open ng 20th Congress, pag-open ng mga senator judges, ano yan, tatalakayin nila yan, bobotohan nila, siguro magsasalita yung pro and anti, kaya lang in the end, matatalo itong mga nagre-reklamo. Kasi ang mga nagre-reklamong senador, Soto, Aquino, Hontiveros, Senator Kiko Pangilinan, and Senator Erwin Tulfo. Sila lang naman ang ano. May nabasa akong post si Senator Raffy Tulfo. Sabi niya, kahit handang-handa na akong gampanan yung tungkulin ko, but I have to respect
the decision of the Supreme Court. Wow, salamat, Senator Rapi Tulfo. Senator Ping Lacson naman, sabi niya, kahit ano pa tayo, pro or against, kahit anong arguments mo dyan, very simple, igalang natin ang desisyon ng Supreme Court. Ang magandang birada si Senator Subiri, sabi niya, do you want us, sabi niya sa kapwa niya senador, do you want us to court contempt order from the Supreme Court? Sabi niya, or do you want constitutional crisis? Igalang natin ang desisyon ng Korte Suprema against ka man o pabor, period. So, wala akong nakikitang problema sa Senate as a collegial body, as an impeachment court, dahil karamihan sa kanila, igagalang nila ang desisyon ng Supreme Court. Ito lang mga ilan-ilan, that's normal. Ano pa? Boy Garciano, hey, overheard a generation's thought, dub, wind by its stationary swirl. Mabigat ito. Sugarville, sabi niya, yan ang hirap sa nagdudunong-dunungan. Wala namang alam sa batas. Hindi naman mga abogado, o nga, ay mas matatalino pa sa maestrado ng Korte Suprema. Hiya ka lang. Okay, so ano pa? AJ Serona, mambabatas, butas ang kaalaman, sanay sa kawalan ng paggalang. Dapat talaga. Anyway, salamat General Garcia Sir sa iyong pahayag. Ituloy nyo lang po ang pakikialam sa nangyayari sa politika. Kailangan namin ang iyong words of wisdom.